Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Ayan. O, basahin natin to ha. Kaalyado ni Velasco, ayan ha, ayan. Sa Kamara, tinaasan ng budget. Kaalyado ni Cayetano, binawasan. Si Lacson po nagsabi nito ha, hindi ho ito kaalyado. Okay? Nakatanggap ng mas mataas na budget ang mga kaalyado ni Velasco sa Kamara, habang binawasan naman ang budget ng mga kaalyado na pinalitan nitong si Taguig Representative Cayetano. Salamat po, Zeres Glenn Alcosin. Sir, ba yung pinsan ko naglayas, mas pinili ang maging aktivista kaysa sa mag-aral. Nag-aral siya sa UP Diliman, 7 days lang, wala na kaming contact sa kanya. Naku, grabe. Bantayan nun natin ang anak natin, lalo na sa UP Diliman. Ito na nga, sabi nito, napansin ito ni Senator Lacson, partikular sa mga inilaang pondo sa ilalim ng budget. Okay, sinabi ni Lacson na nagkaroon ng palitan ng leader ay nagkaroon ng pagbabago na inilaang mga pondo. Kapansin-pan din ayon sa senador na nagrehistro na dagdag sa pondo ang malalapit sa bagong speaker. Sa madaling salita, yung barkada ni Velasco, mas mataas na daw ang budget. Okay? Kabilang sa tinutukoy ni Lacson na nagkaroon ng budget cut ay si Camarines Sur Representative Villafuerte. Di ba? Siyempre, dikit siyang kay Cayetano, kaya binaba naman yung budget. Okay? Habang nadagdagan naman ng budget sa mga lalawigan ng Albay at Benguet. Ani ni Lacson, wala namang naging pagbabago sa budget ng distrito ni Cayetano. Okay? Una ng pinuna ni Lacson na masyadong mataas na budget ng ilang distrito, ganito. Ang ibang distrito ay tumanggap ng hanggang 15 billion habang may distrito na 620 million lang ang budget. Di ba ang saya-saya? So sa madaling salita mga kababayan, magtrabaho pa kayo. Maghirap pa kayo sa trabaho ninyo para yung tax nyo mapunta dun sa barkada. Hindi ako nagsabi si Lacson Paano ba nangyari ito? Paliwanag natin, okay? Ito yung balita papakita ko sa inyo. Para maintindihan ninyo May napuna raw si Senador Panfilo Lacson sa isinumiting bersyon ng Kamara ng pambansang budget. Habang nabawasan ang alokasyon ng mga kaalyado ni dating Speaker Alan Peter Cayetano, inadagdagan naman ang sa mga taga-suporta ng bagong Speaker Lord Alan Velasco. Ay, ang kapal ang mukha! Ito rin ang sinasabi ni Cayetano, pero ang pinuno ng House Committee on Appropriations, iginigiit na wala silang pinakialaman dito. Wala daw sila. Wala daw silang pinakialaman. Ito ang dahilan nila Sa pagsilip daw ni Senador Panfilo Ito yung rason nila tingnan ninyo. Lacson sa bersyon ng Kamara ng 2021 Salamat. budget. Nakita raw na nabawasan ang pondo sa mga distrito ng mga kaalyado ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano, habang nadagdagan naman daw ang sa mga distrito ng mga kakampi ng bagong House Speaker. Alam mo, ang kapal ng mukha, no? Alam mo, hindi ko maintindihan kung gaano kakapal yung mukhang kapapalit lang, pinalitan na kagad yung budget. Ang lupit. Ang lupit. Hindi ako nagsabi niyan baka ako pagbintangan nyo, sa akin kayo magalit. Si Lacson na nagsabi niyan. Lord Alan Velasco. Ayon pa kay Lacson, may mga nabago sa budget na isinumite ng Malacanang kumpara sa bersyon na ipinasa ng Kamara. So nabago, ito baka kasi sabihin ninyo, akala ko ba, sabi mo dati executive branch na nag-decide niyan. Ito, sinabi niya. Iba ang pinasa ng executive branch sa ipinasa ng Kamara. Okay? So ginalaw. Hindi ako nagsabi, si Lacson May mga distritong nabawasan daw ng alokasyon at meron namang nadagdagan. Pero giit ni House Committee on Appropriations Chairman Eric Yap, walang ginalaw ang mga kongresista. Ayan ang dahilan wala daw ginalaw. Nagkaroon man daw ng pagbabago. Mamaya, tingnan ninyo ang reasoning may papakita ko sa inyo. Dahil yan sa mga amendment ng mga ahensya ng pamahalaan. It's not true dahil ako gumawa nung gab to ma'am sa akin dumaan yun Ang order ko, lahat lang ng babaguhin ay institutional amendment and puro lang ma'am, sa DPWH to puro agency initiated lang. Agency initiated, ibig sabihin ang nagbago daw ng budget, DPWH. Okay? Agency initiated. Binanggit niya pa, DPWH. Mamaya, may papakita ko sa inyo. So yung agency lang ang pwede magbago, hindi kami pwede magbago. Agency lang daw ang nagbago. Okay? Sige.
ng mga project. So, walang natapyasan sa mga allies ni Speaker Cayetano at walang nadagdagan sa mga allies ni Speaker Velasco. Wala daw. Okay? Sabi pa ni Yap, maging ang kanyang distrito sa Benguet ay nadagdagan daw ng infrastructure Pero nadagdagan daw ng infrastructure project sa kanyang distrito. project. Pero hindi naman siya kaalyado ni Velasco o ni Cayetano. O sige. Yung DPWH, they look at the province na may build or national project, yun yung mga nadagdagan. And then, from my point of view, and nakausap ko si Secretary Mark, wala silang pinawasan district. I will resign kung mapapatunayan na kami mismo or ako mismo, binawasan ko yung sa probinsya, linipat ko sa probinsya ko, or tinanggalan ko ng budget si Ernay, linipat ko kay Lacson. Wala pang pahayag si Velasco tungkol sa aligasyon ni Lacson. Pero si Cayetano inakusahan ang kampo ng bagong speaker. Hindi ko pa nakikita yung BICAM pero definitely marami nadagdagan na pondo. Marami nadagdagan ng pondo from the NEP to the GAP. From the NEP to the GAP. So yung mga maingay laban sa akin, between 300 million to 1 billion. Diba? So yung pong mga maingay laban sa akin, between 300 million to 1 billion, nadagdagan na sila. Nadagdagan daw ng 300 million to 1 billion. From the House to the Senate. Kaya pala, atat ng October 14 na before that, mag-take over. Kasi nga, may mga pondo na pinag-uusapan. Sabi pa ni Cayetano, Okay? Mamaya explain ko sa inyo ang nangyayari. meron talagang korupsyon maging sa Kamara. Pero di niya sinabi kung sino ang mga sangkot dito. Suwestyon lang niya sa Department of Justice, imbestigahan itong mabuti. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kasalukuyang House leadership at ng DPWH. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Okay. So ganito, explain ko lang Yung mga kaalyado ni Cayetano, binaba ang budget. Okay? At sinasabi nga na tinaas naman daw yung mga kaalyado ni Velasco. Hindi ako nagsabi, si Lacson. Ang dahilan naman ngayon, nitong kampo ni Velasco, wala daw silang tinataas na budget na sila ang gumawa. Ang sinasabi nila ay institusyon o ahensya ng gobyerno, particularly DPWH, ang nagtaas ng budget. Okay? So sa madaling salita, pinapasa nila ngayon sa DPWH yung burden na nagtaas ng budget ang DPWH dun sa mga congressman na kaalyado ni Velasco. Hindi daw silang nagtaas, okay? Kung hindi, yung DPWH. Nalinaw? Sabi ni Cayetano, meron talagang nangyayaring corruption diyan kaya minadali yung not the term corruption. Merong pagdadagdag na budget kaya minadali yung pagpalit ng leadership. Okay. So sino ngayon ang mapapaniwalaan natin? Si Lacson at saka si Cayetano na nagsabi na meron talagang pagbabago? O itong kampo ni Velasco na wala? O ito? Si Mark Villar. Tanong natin, Mark Villar, may corruption ba? Okay? Kasi yan ang naging issue ngayon yung corruption diyan sa DPWH at saka sa mga mambabatas, di ba? Na binabanatan ngayon ni Greco Bellica. So tinanong ngayon si Mark Villar, meron ba talagang corruption diyan? Ano sagot mo, Mark Villar? I realized that it's a systemic problem that requires a systemic solution to minimize. So, systemic problem at saka talagang systematic daw ang pagko-corruption dyan. Okay? So, papaano? Ito raw ang dahilan kung bakit agad nilang ginawang computerized ang kanilang project management at gumamit ng satellite technology para ma-monitor ang kanilang mga proyekto. Okay. Dahil dito, So, aminado naman na meron. Kaya nga nila in-upgrade para daw ma-monitor. 25 contractors na raw ang blacklisted ng ahensya. Okay? Pero pag-amin ng kalihim, Regarding naman sa House of Representatives, anong inamin ni Mark Villar? Pakingge. pagdating sa kalakaran sa Kongreso kung saan may mga budget para sa DPWH na naisisingit na wala sa kanilang rekomendasyon, wala na raw silang magagawa rito. Ano daw? Ulit. Ano daw? Regarding sa corruption sa House of Representatives, ano sabi ni Villar?
Pasok! raw ang blacklisted ng ahensya. Ito, pakinggan nyo. Pero pag-amin ng kalihim, pagdating sa kalakaran sa Kongreso kung saan may mga budget para sa DPWH na naisisingit na wala sa kanilang rekomendasyon, wala na raw silang magagawa rito. May mga naisisingip na wala sa kanilang rekomendasyon at wala na silang magagawa. Okinawa. Sa madaling salita, naniniwala siya na merong naisisingit na wala na silang magagawa. Hindi ko sa akin ang galing yan kay Mark Villar. Ha? Na meron talagang naisisingit sa budget nang wala na silang magagawa. Case closed. Tapos ang usapan. Hindi na ako nagsabi ha. Ano man daw ang lumabas sa General Appropriations Act, Ano man daw lumabas sa General Appropriation Act o yung budget na pinag-usapan. ipinatutupad lang nila ito. On our part, we recommend as best as we can. We manage it as best we can. Okay? And then what comes out in the GAA, we respect that this is the product of the majority of the legislators. So sa madaling salita, wala silang kinalaman sa pagtaas o pagpasok ng mga dagdag na budget na tinuturo ng kampo ni Velasco. Wala silang kinalaman. Sila na daw, nire-respeto daw ni Mark Villar. Ayan Ganun talaga yung budgetary process, and that's how it's always been. But ultimately, it's a legislative power to pass the budget. It's the legislative power to pass the budget. Boom! Case closed. Tapos ang usapan. Hindi ako nagsabi Ngayon, sino ang papalag sa sinabi? Sinabi ni Lacson, may nakita siya. Pagtaas ng budget ng mga kaalyado ni Velasco. Hindi ako nagsabi, si Lacson. Sinabi ni Cayetano, sige, meron daw talaga. Sinabi ng kampo ni Velasco, wala. Okay? Agency daw o yung mismong ahensya ang nagbabago. Ano sagot ng ahensya ng gobyerno? Ulit natin. Ulit. Pakinggan natin si Mark Villar. Talaga yung budgetary process, and that's how it's always been. But ultimately, it's a legislative power to pass the budget. It is legislative na. Wala na sa kamay nila. Binigay na raw ng Presidential Anti-Corruption Commission kay Pangulong Duterte ang listahan ng mga mambabatas na kumikickback umano sa mga proyekto ng DPWH. Hindi sila pinangalanan ng Pangulo dahil wala raw siyang kapangyarihang imbestigahan ang isang kapantay na sangay ng gobyerno. Pero sabi ni Justice Secretary Guevara, wala raw epekto sa isinasagawang investigasyon ng task force ang mga sinabi ng Pangulo. Ang katiwalian o maanumalyang transaksyon daw kasi ang kanilang iniimbestigahan. Wala raw kinalaman ang pagiging tagalabas ng ehekutibo kung sino ang sasabit sa investigasyon. Nilinaw na raw niya sa Pangulo na kung may mga opisyal ng gobyernong nasa labas ng executive branch ang sangkot, isasama raw nila ang mga ito sa mga reklamong ihahain ng task force sa ombudsman. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Okay. So may tanong dito, bakit pinasa yung budget kung meron palang anomaly? Sino magsisilip? Sila? Ay, huwag natin ipasa to. Tinaas natin yung budget. Ulitin ko wala ho akong statement na ibinigay. Yan ay pinarinig ko yung mismong mga interview nila. Pagduktungin-duktingin nyo lang. Malinaw naman Tinanong tungkol sa General Appropriation Act, kung ano ba nadagdag, may kinalaman ka ba dyan? Ang sagot ni... Kaya nga ganito it's the word of this camp against this camp and this camp. Sino doon sa tatlong paniniwalaan ninyo? Kayo na lang bahalang humusga. Diba? Kayo na lang ang humusga. Tatlo yan. Panig na yan. Sinabing merong insertion, sinabing wala. Sinabi ng agency, wala na silang kinalaman dyan pag inayos ng legislative yan. So kayo na lang Kaya nga sabi ko sa inyo sa mundo na ito, tagi nyo lang tatandaan, kung ikaw nasa tama ka, panindigan mo yun. Okay? Dahil ang Diyos ay hindi, sabi nga you cannot mock God. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Maaaring makalusot ka sa mga konti-konti, makakalusot ka. Pero wag mong kakalimutan,
darating din ng panahon na yung konting na yon, babaligtad yan sa'yo. Pag, nako. Sabi ko nga, I told you so. Tama si sindikato eh. Kaya ngayon, alam nyo na kung bakit atat na atat palitan si Cayetano nung panahon na ipapasa na yung budget. Bakit to? Remember, this budget is very important for the 2022 election. Di ba sinabi ko na sa inyong paulit-ulit yan? Yang labanan ng speakership itong nakaraan, it's not because they wanna be speaker, they wanna serve the people. Wala ka dyan. It's because of 2022. Yan. Pag wala kang, hindi ko sinabing kinuha nila yung pera ha, but the project allocation. Kasi they need the project para ipagmalaki nila sa mga constituent nila. Oy, tingnan nyo na, may project ako. Okay, tamo? Boto nyo uli ako kasi may project ako. Pinaganda ko yung... Kasi alam mo, sa probinsya, madali pasensya na ho, pero totoo. Minsan yung mga nasa probinsya o kahit naman sa Metro Manila, ganun din. Yung makakita lang sila na pinaganda, uy, pinaganda ni congressman yan, nandyan ang pangalan ni congressman, oh. Pinaganda ni congressman yan, boto na natin yan. Election lang yan, Brad, pera-pera lang yan. Kayo na ang bahala. Pwede ba ibito ni kasi alam mo, yung insertion, if ever makalusot sa bycam, hindi natin alam eh. Kasi technicality ho yan. Pwede naman kasi, hindi ibig sabihin, okay, na merong pagdagdag dun sa mga kaalyado ni Velasco, nasabi ni Lacson, hindi ako, hindi ibig sabihin nun illegal yon, okay? Linawin lang natin hindi ibig sabihin illegal yon. Pero, meron talaga. Yun yung sinasabi ni Lacson. Okay? So, ang clear doon, hinabol talaga yung speakership para mabawasan yung mga kaalyado ni Cayetano at ilipat doon sa mga kaalyado ni Velasco. Motive ang pinopoint out natin dito. But, hindi ibig sabihin totally illegal na kagad dahil pwedeng ilusot yan. Okay? Bakit? Sino ba nagsasabi? Ibig sabihin, ganito lang yan. Hindi man siya illegal, kapalan na lang ng muka. Pero nakasimple yun. Hindi naman illegal yun eh. Kasi sila naman, jurisdiction naman nila kung saan ilalagay yung budget eh. Pero kapalan na lang talaga ng muka. Yun yung sinasabi. Nakuha nyo? Kaya hindi naman pwedeng sabihin ni Pangulong Duterte, ganito yan. Siyempre, minamadali na rin yung budget. Pero kapalan na lang talaga ng muka. Kung hindi pa rin nabubuksan ng mga mata ninyo, baka nabubudol pa rin kayo hanggang ngayon. Di ba, kita nyo nga, nabalita, hindi ko lang hindi pa kasi natutuloy eh. Pero nabalita na sa dyaryo na gusto nang mag-resign ni Pulong Duterte dun sa committee head niya. Nasa dyaryo yan eh, pero hindi pa natutuloy. Okay, kaya hindi ko pa nire-report dito. Pero lumabas na yan sa dyaryo na dahil nga nagkainitan ng ulo dyan, mismo si Pulong Duterte ay gusto niya na mag-resign. Doon, hindi sa pagiging congressman sa pagiging head ng committee niya. Kasi nga, nabibwisit na siya sa majority.